Mami Onyx, pagdating namin sa lugar kung saan naroon ang bahay ng albularyo, medyo kinabahan ako dahil liblib at masukal ang daanan, Mami Onyx, papunta doon sa bahay ng albularyo. Subalit, binigyan ako ng lakas ng loob ni Manu Eugene para maipagamot kagad ang aking kaisa-isang anak na si Lilac. Kaya, nung nakarating na kami sa bahay, Mami Onyx, agad namang kumatok si Manu Eugene. Kaya, Tiya, Myla. Nandyan ka ba, Tiya? Tiya, Ano ba yan? Ha? Ay, sino sila? Ay, hindi na kasi ako makakita ng maayos. Medyo malabo. Sino po ba sila? At anong sadya, ha? ay Tiya, si Eugene ito. Ay medyo matagal na panahon na hindi ako nakadalo sa iyo kasi nga sa busy ang buhay ko. Namatayan din ako ng asawa. Kaya hindi agad ako nakabalik dito. Medyo matagal-tagal na rin na panahon ayon. Naparito pala ako dahil may kasama ako. Tiya, si Laura, ang kapitbahay ko doon sa lugar namin. Ay, siya nga. Ikaw pa yan yun, Jen. Ay, mas pasensya ka na, ha? Medyo malabo na yung paningin ko. At, medyo matanda na ako. Hindi na ako makakita ng maayos. Buti naman napadalaw ka. Ano bang sadya ni Laura sa akin, ha? Dito kayo sa looban. Kayo sa loob ng bahay. Pasok. Upo ka. Meron pang isang bangko dyan. Eugene. Ilang bang taon yan si Laura, ha? Ilang taon na yan? Ay, Laura, kausapin mo si Tiya, Myla. Magsabi ka sa kanya kung ano yung kailangan mo sa kanya. Sige na. Tiya, magandang gabi po. Magandang gabi din. 47 anyos na po ako. Tiya, may isang anak. At yun ang sadya ko na magpagamot sana sa iyo. Dahil hindi ko na talaga alam kung anong nangyari sa anak ko, Tiya. Pasensya ka na. Pasensya ka na sa istorbo. Pero kailangan ko talaga ng tulong. Sana, Tiya, matulungan mo ako. Bakit? Ano ba nangyari sa anak mo? Pwede mo nang ikwento sa akin. Para malaman ko kung ano ang nangyari sa anak mo. Sige na, sabihin mo sa akin. Sige, makikinig ako. Bigla ko kasing sumakit yung tiyan ng anak ko nung gabing iyon, Tiya. Tapos, lagi niyang sinasabi na may humahawak daw sa mga paa niya na matanda. Lagi niyang pilitin na tanggal ito pero wala naman akong nakikita. Tapos, iyak siya ng iyak nung gabing iyon. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kasi mataas na yung lagnat niya kaya pumunta ako kay Manu Eugene para tulungan ako na dalhin si Lilac sa ospital. Pero pagdating sa ospital, walang makitang findings yung mga doktor. Tapos, yung huling sabi ng anak ko na hinawakan pa rin daw ng matanda yung mga paa niya. Tapos humikap siya, tapos nakuma na.
Yun po ang ikinalilito ko kasi walang makitang findings yung doktor, pero naku pa yung anak ko. Tiya, tulungan mo ako. Ganun ba? Walang makitang findings ang doktor. Ay, meron ba kayong nakasagutan o nakaaway na tao? Laura, ha? Wala naman po. Wala po ako naging kaaway o nakasagutan na tao. Lahat po, kaibigan ko naman. At gusto-gusto nila si Lilac dahil bibo na bata ito. At friendly. Wala bang kalaro yung anak mo na naging kaaway niya? Sa tingin mo, sino kaya ang masuspetsyahan mo na sumalbahe o nang kulam sa anak mo? Kasi sa palagay ko, pinaglalaroan ng masama na tao ang anak mo kaya nagkaganyan yan. Wala ba siyang naging kalaro na naging kaaway niya? Pero naging okay sila. Pero sa tingin mo ay okay, pero sa kanila ay hindi pa pala. Sa tingin mo, Laura, meron? Merong kalaro yung anak ko pero wala siyang naging kaaway. Merong maglola sa palengke na yung apo niya laging kalaro ng anak ko pag pumupunta na kami sa tindahan namin. Tapos yung lola, lagi siyang nagtitinda ng mga kakanin pero lagi niya binibigyan yung anak ko na si Lilac ng sapin-sapin o di kaya puto. Pero hindi naman yung naging kaaway ng anak ko. Yung apo niya. Mabait naman sila sa anak ko. Masaya nga silang naglalaro pag magkasama silang dalawa. At yung lola naman, lagi niyang binibigyan ng sapin-sapin o di kaya puto yung anak ko. Kaya hindi ko maisip na sasalbahin nila yung anak ko kasi okay naman kami at okay yung anak ko at apo niya. Diyos ko. Ay, Laura, ang tao, pag may inggit, meron ka mang ginawang masama o wala, gagawa at gagawa sila ng ikakasama sa iyo. Na, meron ka bang dala na hinubarang damit ng anak mo, Laura? Meron ho. Saglit ho. Kukunin ko po dito sa loob ng bag. Ito ho yung damit ni Lilac. Eugene, pakikuha ng palanggana dyan sa may bangkira. Meron diyang palanggana na kulay puti, yung medyo malalim. Pakikuha, sige na. Ay, opo, sige. Kukunin ko po, Tia Mayla. Naninindig ang balahibo ko. Ay, ito ho ba? Tia. Akin na. Ito nga. Pakikuha nga ng posporo at kandila ko. Nasa gilid lang ng tokador. Pakihawi lang yung kortina ng kwarto ko. Doon sa may gilid ng tokador, meron diyang posporo.
Tapos doon naman sa may altar ng mga santos, meron diyang kandila. Yung kulay na pula at saka puti. Pakidala dito sa labas. At dito na ako gagawa ng dito sa palanggana na may damit ng bata. Sige na, makisuyo lang. Masakit na kasi ang likod ko at tuhod ko at saka katayo at uupo. Baka mabuwal ako sa kakabalik-balik. Hindi ko naman kasi alam na pupunta kayo dito. Pero hindi bale, iha. Gagawa tayo ng pagdarasal at alamin natin kung anong nangyari sa anak mo. Kung ito ba ay pinaglalaroan, o ito ba ay sinalbahe, o ito ba ay kinukulap. Jack, panigurado ako na may nagsiselos dyan sa anak mo. May budhi na napakaitim at mayroon silang samaang loob na tinatago o di kaya inggit. Yan ang lagi mong tandaan, ha? Akin na! Nasaan na ba, Eugene? Ang tagal mo! Pakidala dito! Sige na! Ito. Oh, posporo at kandila. Akin na. Ay, ayan. Sindihan mo yung kandila. Hindi ko na kasi makita. Hindi na kasi ako nang tatanggap ng magpagamot. Pero kung hindi ko kilala yung si Eugene, ay hindi na talaga ako tatanggap ng gagamutin. Eugene, sindihan mo na yung 2 kandila. Sige na. Sancte Angeli Custodes Notre, defendaet nos in prioleo et non periamos in tremendo eodiceo. Amen.